Honor 600 5G, sobrang ingay nito ngayon online. So, malamang isa rin to sa mga tinitignan nyo. Lalo na't may paraffle na naman ang Honor na hindi basta-basta. Kung dati may pa-Rolex, luxury bag, and Tesla Cybertruck, this time, meron silang ipapamigay na Mercedes-Benz EV. Kulay orange din, parang itong unit natin. Pero, ang tanong, hindi ko pinapanalangin Okay. Pero, kung hindi ka manalo sa raffle, panalo ka ba sa mismong phone? Kasi masaya yung may chance na manalo ka ng kotse, kaya lang, after nung raffle, ang matitira na lang sa'yo, ay yung monthly payment mo. Aray ko! Joke lang. Siyempre yung phone pa rin, so pag-usapan natin. May konting pagka-day in the life ulit tayo sa videong to para makita nyo yung aktual na paggamit ko at hindi lang tayo puro specs. Also, isa rin kasi sa main selling points nito yung 7,000 mAh battery niya. So, isi-share ko sa inyo yung third day ng paggamit ko nito bilang daily driver. Pumunta kami nito sa Manila Ocean Park and Philippine Biodome. So, sakto rin kasi buong araw na lakaran yan. Picture-picture, video, navigation, tsaka konting social media. Nag-start yung araw ko ng 7:15 AM. Syempre, full 100% battery life. Umulan nung gabi, so nag-check muna ako ng weather kung sasama ba ulit yung panahon. Web browsing, Facebook scrolling, sulat ng script, at nood ng SmackDown live habang almusal. Yan yung mga ginawa ko nung umaga. And bago pa tayo makipagsiksikan sa Ocean Park na parang isda, pag-usapan muna natin yung display. Sa totoo lang, nagustuhan ko talaga yung display nito kasi mapapansin mo agad-agad yung nipis ng side bezels. As in, manipis talaga, tapos symmetrical pa on all sides. Kahit yung ilalim, ganun din. So, ang lakas maka-premium phone ng dating. Big plus din sa akin yung size, 6.57 inches. So, hindi siya sobrang laki and definitely hindi rin kapos. Para sa akin, sweet spot yung ganitong screen size. Mas komportableng gamitin, lalo na kapag may pinipindot ako sa mga sulok-sulok ng screen tulad nung nagwe-web browsing ako. AMOLED panel na nga rin pala with 2728 by 1264 resolution. Slightly higher kumpara sa typical Full HD+, sharp-looking display, and maganda rin yung colors kapag nanonood tayo. Hindi lang naman SmackDown yung pinanood ko dito, nag-play din ako ng anime and HDR shows since bukod sa Widevine L1, may Netflix HDR support din itong Honor 600 5G. High refresh rate, 120Hz, smooth scrolling, very common na rin naman sa ganitong price ng Android phone, but worth mentioning pa rin. Responsive din sa paggamit ko, flat display, mas okay din sa akin yan, iwas accidental touch, mas okay pag gaming, at mas madali ring installan ng tempered glass. May pre-installed screen protector naman from Honor, kaya lang tulad ng makikita nyo dito, dahil na rin sa daily use, may gasgas na. So kahit meron ng libre, hindi pa rin maiiwasan na mapabili ka ng tempered glass eventually. Eye comfort features, meron din, marami, hindi ko na iisa-isahin. Ang pinaka-worth mentioning dito para sa akin ay yung 3840Hz PWM dimming, lalo na kung medyo sensitive kayo sa flickers or mahilig kayong gumamit ng phone sa gabi. Tapos pagdating sa brightness, eto medyo ingat lang tayo kasi heavily marketed dito yung 8000 nits na ultra bright display nila. So, para lang klaro, hindi yan 8,000 nits palagi and hindi rin buong display. Certain parts and certain scenarios lang yan. Well, hindi ko naman masasabi na purong marketing lang kasi sa real world usage, legit na maliwanag din naman talaga. Hindi ako nakulangan sa brightness kahit nung gamit ko sa labas, nung nasa sasakyan na nasisikatan ng araw, tsaka nung nasa Philippine Biodome kami. As in, ang init doon, di ba? Halos walang silong habang namamasyal ka, pero nakapag-picture and videos pa rin naman ako ng maayos. Good sounding dual speakers nga rin pala nung nanonood ako. May 200% volume option tayo dyan, and legit naman na malakas. Hindi siya mala flagship level na phone speakers in terms of sound quality, but pasadong-pasado para sa mid-range category. Natapos yung SmackDown ng 11 AM, 85% pa yung natira sa battery after more than 3 hours of screen on time. Nag-ayos na kami niyan, so 12:49 PM, papunta na kami ng Ocean Park, konting sulat ng script habang nasa biyahe, and since nasa labas na kami, naka-mobile data na rin ako niyan. So far, wala akong naging problema sa signal. Medyo marami rin akong calls na na-receive dito from Lalamove, FedEx, Foodpanda, malinaw naman lahat. Yung OTPs kapag naglalag login ako at may mga online transactions, on time din lahat. May eSIM support na nga rin pala, so ang gamit ko dito ay isang physical SIM card ng Talk and Text at isang eSIM from Smart. 2 PM nakarating na kami ng Ocean Park. Bago tayo pumasok sa loob, pag-usapan muna natin yung labas na anyo nitong phone. Corny ang wala na akong maisip Build and design. Dumami ng dumami yung mga orange phones ngayon. And aminin man natin o hindi, after nung orange na iPhone, mas
mas napapansin na ulit yung ganitong kulay. Well, yung pagka-orange ng back panel nito ay syempre medyo takaw pansin, pero hindi siya yung super tingkad na orange. May pagka-pale ng konti, so eto yung orange na malamig sa mata, and kung ayaw mo niyan, meron pa rin namang black and golden white na color options. Makikita naman natin na may pagka-iPhone inspired yung design, and maganda para sa akin, premium looking mid-range phone. Okay sa akin yung rounded corners kasi mas comfy hawakan, walang nakakatusok na kanto kapag gamit ko, largest corner radius on any Android device daw according to Honor. Nabanggit ko kanina yung screen size, magandang size for comfort, and bukod doon, manipis at magaan lang din kasi yung mismong phone. 7.8mm thin and 190 grams, which is impressive lalo kapag inisip mo na may 7,000 mAh battery sa loob. Hindi nakakangalay gamitin, pag nagsiselfie ako ng isang kamay, hindi naman masyadong ramdam yung bigat ng phone. So tingin ko okay din siya kung vlogging ka ng pagganito. Hi vlog! Welcome to my guys! Composite fiber yung material na ginamit sa back panel. Ultra durable kung ibida ng Honor sa website nila. And hindi ako magpe-perform ng durability test dito, pero tingin ko marami ng Pinoy ang kampante na rin sa Honor pagdating sa durability, since sila din yung brand na may mga pakulo na pinapabugbog talaga sa mga influencers yung mga smartphones nila. Good news pa, naka-metal frame na rin, malamig-lamig sa kamay and nakakadagdag sa premium feels. Tapos IP68, IP69, and IP69K rated na nga rin pala. So mas reassuring yung dust and water resistance, protektado sakaling mahulog ko dito sa Ocean Park. Though, syempre best pa rin kung iiwasan nating mabasa kasi hindi naman porkit may magandang IP rating, gagawin mo ng GoPro yung smartphone mo. Tsaka usually, hindi rin covered ng warranty yung damage kapag pinasok ng tubig. So tayo na lang ang papasok sa tubig, Manila Ocean Park and Philippine Biodome na kami. Puro camera na lang naman yung ginawa ko niyan. Nakakatuwa kasi enjoy na enjoy talaga yung anak ko. Hindi nakakatuwa kasi naiputan ako ng ibon. Pero swerte daw yun eh. Hindi kaya ako yung manalo ng kotse. Hindi kaya ako yung manalo ng kotse. Manalo ng kotse. Bago natin pag-usapan yung mga nakuha kong pictures and videos, dun muna tayo sa performance at experience ko sa ilang araw na paggamit nito. Snapdragon 7 Gen 4 yung chipset na gamit, 8 or 12 GB of RAM, tapos 256 or 512 yung storage options. Now, straight to the point, hindi to gaming phone, so kung hardcore gamer ka na naghahanap ng phone sa ganitong price, may ibang options pa na mas babagay sa'yo. Hindi ibig sabihin na hindi to capable Enough pa rin yung performance nito para sa mga day-to-day apps ko. Ang Antutu benchmark score ay almost 1.3 million points. Swabe most of the time, occasional stutters na tolerable naman at hindi nakakasira ng experience. And mention ko lang din na itong Snapdragon 7 Gen 4 ay gamit din sa 32,000 pesos na Vivo V70 and 44,000 pesos na Realme 16 Pro Plus. Siyempre may difference din sa performance kasi may kanya-kanya silang atake sa cooling system, software tuning, RAM and storage, optimizations, pero ang point lang ay mid-range chipset siya at gamit din sa mga mas mahal na smartphones. Ito na nga rin pala yung average FPS sa ilang mga games na sinubukan namin, and yung maximum temperature kada title, palag-palag na rin to sa mga less demanding games kahit naka high refresh rate mode. Hindi lang talaga para mag-expect ng consistent 60 FPS sa mga mabibigat at demanding na titles. Sa software naman, naka Magic OS X based on Android 16 tayo. Good UI, may mga bloatwares na pwede namang i-uninstall. May dedicated AI button nga rin pala dito sa right side. Maraming mga AI features at nitong mga nakaraan, siguro nakita nyo na rin na maraming nagpo-post ng mga AI-generated videos gamit to. At yan yung AI image to video 2.0 nila. Basically, pwede kang kumuha ng still photos tapos gagawan niya ng short video using AI. Pwede mong i-open yung gallery, long press mo yung AI button, then ma-access mo na yung image to video. Pipili ka ng start tsaka end frame, tapos maglalagay ka ng text prompt kung ano yung gusto mong mangyari. Ito yung sample. 4:45 PM, pauwi na kami ng Cavite, and since buong araw halos camera yung gamit ko, pag-usapan na natin yung mga nakuha kong photos and videos. Damay na rin yung mga kuha ko bago yung araw na to. Bali, meron tayong 200 megapixel main shooter, 12 megapixel ultra-wide / macro, 50 megapixel front-facing cam, at meron din tayong color temperature sensor na makakatulong para sa mas accurate na colors. So, ito yung mga kuha ko gamit ang main camera, and honestly, makakakuha tayo ng decent to good quality photos
photos dito considering the presyo. Of course, hindi siya tatapat sa mga ultra phones na pinag-usapan natin itong mga nakaraan, but for a mid-range phone, not bad na rin talaga, lalo na syempre kapag maliwanag sa area. In fairness din, kasi kahit yung 2x and 4x shots natin dito ay usable pa rin kapag maaraw at kung for social media postings lang. Yun nga lang wala tayong dedicated telephoto, so kung malayo ang shots talaga, yung Honor 600 Pro ang mas bagay since yun yung may dedicated periscope telephoto with 3.5x optical zoom. Ultra wide shots pwede na rin kung pang-upload lang sa Facebook, wag lang yung mga kuha sa gabi kasi malaki-laki din talaga yung binababa sa quality in low light conditions. Yung selfie camera ang mas papasa pa. Actually, para sa akin nga ito yung isa sa mga panlaban nitong Honor 600 5G. Sa videos, pwede tayong mag-record hanggang 4K 30fps. Unfortunately, wala tayong 4K 60 but in good lighting conditions, makakakuha din tayo ng good quality videos with stabilization. Okay, so ito yung video quality gamit ang front-facing camera ng Honor 600 5G. Hanggang 4K 30fps na tayo dito. At gamit ko rin ngayon yung built-in microphone. So let me know na rin sa comments kung anong tingin nyo sa audio at video. 6:31 PM, nakauwi na kami ng bahay and 54% pa yung natitira sa battery. Nakapag Facebook, YouTube, Shopee at konting Netflix pa ako niyan. Natapos yung araw ko ng 12:03 AM and 44% pa yung natitira. So yes, legit na makunat nga rin yung 7,000 mAh battery nito. Actually, yung 44% na natira, hindi ko chinarge yon tapos nagamit ko pa hanggang gabi nung next day. Well, medyo busy rin kasi ako nung araw na yon. So, nasa 4 hours plus lang yung screen on time. But still, kaya nitong tumagal sa akin ng 1.5 hanggang 2 araw, depende sa paggamit. At kita nyo naman na kahit sa mga araw na may gala kami, ang laki pa rin ng natitira sa baterya. Of course, depende pa rin yan sa paggamit mo, magkaiba naman tayo. Pero hindi natin maaalis na yung 7,000 mAh capacity ay impressive para sa ganitong kanipis na phone at mataas din talaga kahit ikumpara sa mga kakumpetensya. Definitely one of the strong points to ng Honor 600 5G. Tsaka hindi rin nagpahuli sa charging kasi 80 watts na rin yung supported charging speed, and sa testing ko from 10%, 67% na rin kaagad in 30 minutes, tapos 58 minutes lang para mapuno to 100%. Less than 1 hour na charging time sa 7,000 mAh na capacity. Okay, so Honor 600 5G price starts at 28,999 at may pre-order offer sila para makuha na lang natin to for 25,999 pesos. May freebies din worth 6,499 and may raffle entry nga rin sa mga magpi-pre-order nito para manalo ng Mercedes-Benz. So click nyo na lang din yung YouTube shopping tab dyan sakaling interesado kayo. Now, wala namang perfect smartphone, so para sa cons, number 1, hindi siya ideal for hardcore gamers. Walang dedicated telephoto, walang 4K 60 video recording, enough pero medyo maliit na rin yung 8 gigs of RAM sa 26K na price. Hindi kagandahan yung haptic feedback, and sa ngayon, hindi ko pa rin alam kung ilang taon yung software support. So abang-abang na lang din tayo sa announcement ng Honor. But overall, para sa akin, hindi tayo talo. Lalo na't nagsisipagtaasan nga ngayon yung presyo. Ang medyo mahirap lang ay yung mas mataas na configurations nito kasi ang laki ng talon sa price kapag 12,256 or 12,512 yung kinuha mo. So para sa akin, yung base variant ay worth considering kung gusto mo ng mid-range phone na maganda yung design, yung orange uso pa ngayon, may good build quality, ang daming IP ratings, durable back panel and naka-metal frame. Gusto mo yung may pagka-compact na phone pero hindi rin bitin, panalo yung display, camera performance is also good para sa ganitong category, mabilis mag-charge, at kung gusto mo ng phone na kampante kang tatagal kahit sa mabigat na araw dahil nga makunat yung battery. Yung sa kotse naman, aminin na natin, bentang-benta yung ganitong diskarte ng Honor sa ating mga Pinoy. Baka manalo, malay mo naman, di ba? May ilan sa atin for sure, ini-imagine na kaagad kung ano yung gagawin nila kapag sila yung nanalo. Ini-imagine na kaagad kapag sila yung nanalo.
But again, bonus na lang din naman to kung manalo ka ng Mercedes-Benz, congrats. Kung hindi, at least meron ka pa rin namang phone na hindi lang naman pang consolation prize. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Let me know sa comments kung anong tingin nyo dito. Kung nakatulong, tip nyo na sa amin yung like and subscribe. At kita-kits tayo sa next video.